Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang lumang bahay sa probinsya, natagpuan ni Brando ang isang lumang baol, halumang kwarto ng kanyang lola. Matagal nang walang gumagamit ng silid na yon, mula nang pumanaw ang matanda. Habang iniisa-isa niya ang laman ng baol, isang lumang black and white na litrato ang nakuha ng kanyang pansin. Ipinakita rito ang isang pamilya, isang lalaki at isang babae at dalawang bata. Nakangiti sa harap ng kanilang bahay. Ngunit kahit hindi niya kilala ang mga nasa litrato, may isang bagay na nagpatayo ng balahibo niya. Ang bahay sa litrato ay eksaktong kapareho ng bahay ng kanyang lola. Dinala ni Brando ang litrato sa kanyang kwarto. Habang tinititigan niya ito, napansin niyang parang may kakaiba sa mga mukha ng tao rito. Medyo malabo ang mga mata nila at halos parang hindi sila totoong nakangiti. Iniwan niya ito sa mesa at natulog. Kinabukasan, may napansin siyang kakaiba. Nagbago ang litrato. Ang mukha ng lalaki ay bahagyang nakapaling, at ang kanyang bibig na dating nakangiti ay ngayon ay bahagyang nakabuka at parang may ibinubulong. Sinubukan niyang ikumbinsi ang sarili na guni-guni lang yon. Pero habang lumilipas sa mga araw, lalo pang nagbabago ang litrato. Ang mukha ng babae ay lumabo, at ang isa sa mga bata ay parang nawala. Sa halip na dalawa, iisa na lang ang batang natitira sa larawan. Nagsimula nang makaramdam ng takot si Brando. Nagpasya siyang itanong ito sa kanyang tiyuhin, na minsang tumira sa bahay ng kanyang lola. "Brando, itapon mo na yang litrato," seryosong sabi ng tiyuhin niya. May dahilan kung bakit nakasara yang baol na yan. Ngunit huli na, dahil nang balikan niya ang litrato, wala na ang buong pamilya sa larawan. Ang natira na lang ay ang lumang bahay. Kinagabihan, nagising si Brando sa tunog ng kaluskos mula sa ilalim ng kanyang kama. Unti-unting lumalamig ang paligid. Napatingin siya sa mesa kung saan nakapatong ang litrato. Napasinghap siya. May anino sa bintana ng bahay sa litrato. Isang madilim na hugis ng tao. Nakatayo, nakatingin palabas direkta sa kanya. Brando, may bumulong mula sa ilalim ng kanyang kama. Mabilis siyang bumangon at tumakbo palabas ng kwarto. Tinawag niya ang kanyang tiyuhin. Ngunit nang bumalik sila sa kwarto, wala na ang litrato sa mesa. Sa halip, nakadikit na ito sa dingding. At sa pagkakataong ito,
Hindi na bahay lang ang nasa larawan. Nandoon na rin si Brando. Nakatayo sa harap ng bahay. Nakatalikod. At sa likuran niya sa larawan, may nakatayong anino. Hindi na makatulog si Brando. Pinilit niyang sunugin ang litrato. Ngunit hindi ito nadarang sa apoy. Sinubukan niyang punitin. Pero parang bakal ang kapal nito. Isang gabi, naisip niyang kunan ito ng larawan gamit ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ang screen, may bagong mukha sa litrato. Mukhang pamilyar. Mukha niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay itim na itim. At ang kanyang bibig ay nakangiti ng mas malaki kaysa dapat. Mula noon, hindi na nakita si Brando. Nagising na lang ang kanyang tiyuhin. Isang umaga na bukas ang kanyang kwarto. Walang laman ang kama. At ang dingding kung saan nakadikit ang litrato ay wala nang nakapaskil. Ang litrato ay nawala. Ngunit sa tuwing may bagong titira sa bahay, may bagong lumilitaw na litrato sa lumang baol. At sa larawang yon, may bagong taong nakangiti sa harap ng bahay. Hinihintay ang susunod na biktima. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.